Naniniwala ba kayo sa aswang? Ang akala nyo nakatang isip ay totoo pala, na naghihintay lang ng tamang panahon para makapaghasik ng lagim. Pero bago natin simulan ang kwento, paki-subscribe muna sa ating YouTube channel bilang suporta. Salamat po. May mag-asawang nakatira sa malayong baryo. Ang tanging hanap buhay ng mga ito ay ang pagsasaka. Rene, halika na, dinalan ka namin ng anak mo ng pagkain. Tama na muna yan at kakain na tayo. Sige, susunod na ako, Mera. Nagkakwentuhan ang mag-asawa habang kumakain, habang ang kanilang anak na bulag ay tahimik lang na kumakain. Mahal, may gumagala daw na aswang na abwak sa ating lugar. Talaga? Naku, delikado na talaga sa lugar natin. Oo nga nakakatakot daw talaga ang mga abwak. Biruin mo, ang dami palang kakayahan ng aswang na yun. May kakayahang maging uwak, baboy ramo o di kaya'y taong malabayawak na kayang sumuot sa ilalim ng lupa. Napakabilis daw nito pag may taong bibiktimahin. Paano mo naman nasabi? Sana naman mapuksa na yun. May nakakita daw nung sumalakay, dun daw sa ilalim ng lupa dumaan. Saka problema natin, mismong si Mayor ang tumututol na may magronda para mahuli ang mga abwak. Masyado daw mapanganib, kaya ang mungkahi ni Mayor ay wag nang lumabas pag gabi na at lagi mag-iingat. Sapagkat sobrang delikado na ang panahon ngayon. May balita na naman sa kabilang baryo, kanina lang. Narinig namin ng anak mo nung papunta kami dito. May natagpo ang patay, wakwak daw ang tiyan. Nakakarimarim, parang hinalukay daw ang laman loob. Halos maraming parte ng katawan ang nawawala, kaya malamang di taong gumawa nun. Ganun ba? Iba na naman ba yun dati mong kinuwento? Oo mahal, pang-anim na nga yung lalaki. Tapos ngayon babae na naman. Pansin ko lang kadalasan na bibiktima, kundi nag-iisa sa buhay ay yung mag-asawang walang anak. Kaya sinabihan ko itong anak natin na wag lumabas ng bahay nang walang kasama ni isa sa atin. Bakit kasi si Mayor di pa idiretso ang mga sementadong kalsada? Para sa gayon di na kailangan maglakad ng mga tao. Sasakay na lang at makakauwi na ng ligtas. Oo nga, narinig ko nga sa mga kapitbahay noong nakaraan. May nagtanong daw kay Mayor. Sabi daw wala nang pondo. Naniwala naman sila. Imposibleng walang pondo ang bayan natin. Nagkibit balikat na lang si Rene sabay usal. Ay, malay natin, mahirap din magbintang. Nang matapos ay niligpit na ni Mira ang pinagkainan. Nagpahingalan saglit at nagpaalam na si Mira sa asawa. Mahal, aalis na kami ng anak natin. Era Rose, magpaalam ka na sa tatay mo. Tatay, alis na po kami ni nanay. Sige anak, mag-iingat kayo ng nanay mo. Dahan-dahan lang sa paglakad, baka madapa ka. Opo, tatay. At nauna na itong lumakad. Kahit bulag ang bata, medyo mabilis itong kumilos sapagkat nasasaulo niya na ang daan pauwi sa kanila. Pag may di ka natapos mahal, umuwi ka na agad at ipagpabukas mo na lang ang natitirang gawain. Era anak, alayo mo na, antayin mo ako. Opo nanay, antayin kita dito sa may puno. Oh mahal, uwi din ako agad, mag-iingat kayo. Mag-iingat ka rin mahal, paalam na. Nang makailang hakbang na si Mira, ay may napansin siyang malaking itim na ibon na paikot-ikot at biglang nawala. Pagkatapos noon ay may namataan siyang dalagitang babae. Kay bilis ng pangyayari, pumailalim ito sa ilalim ng lupa at gumapang papunta sa kanya. Sumigaw siya ng malakas. Habang takot at nanginginig ang katawan habang umaatras. Mahal, may abwak! Tulungan mo ako! Bilis na itong sinalakay gamit ang mahahaba at matatalas na kuko ng aswang.
Sinakmal ito ng aswang habang ang kanya namang asawa ay di malaman ang gagawin. Minabuti na lang nito na mabilis na tumakbo palayo dahil alam niyang wala na siyang magagawa pa para tulungan ang asawa. Ngunit napansin siya ng aswang at agad na sinalakay din siya. Bago nawalan ng buhay, nagawa pa nitong magmakaawa na huwag siyang patayin. Huwag mo akong patayin. Parang awa mo na. Parang wala namang naririnig ang aswang at tuloy pa rin ito sa kanyang ginagawa. Nakaririmarim ang tagpong iyon ng mag-asawa. Habang nanginginain ang aswang na abwak ay parang biglang nag-flashback sa kanyang gunita ang imahe ng masayang pamilya na may isang bulag na anak. Mahal na mahal nila ito at kahit hirap sa buhay, pilit nilang kinakaya ang maging positibo para di maramdaman ng kanilang anak ang kapansanan nito. Dahil doon, biglang tumulo ang luha sa mata ng abwak at nagpalit ng anyo bilang isang magandang dalagita na lubos na nagsisisi sa kanyang ginawa. Nagpalinga-linga siya, natanaw niya sa di kalayuan ang bata na nahihintakutan at umiiyak. Halukip-kip ito habang nakasiksik sa may puno. Batid niyang alam na ng bata ang nangyari sa mga magulang. Kahit hindi ito nakakakita, kaya hinayaan niya na lang ito at inantay kung uuwi ba ito mag-isa. Ngunit padilim na at di pa rin umaalis ang batang babae at patuloy pa rin sa paghikbi. Kaya minarapat niya ng puntahan ito para kausapin at ihatid sapagkat baka manganib ang buhay nito. Dahil marami ng abwak na magsisilabasan, lalo't bilog na bilog ang buwan. Era, huwag ka nang matakot, halika na at ihatid kita pa uwi. Usal nito habang hinihimas ang likod ng bata. Sino ka po? Bakit alam mo po ang pangalan ko? Tawagin mo na lang akong Ate Crisanta. Hinabilin ka sa akin ng mga magulang mo at sinabihang bantayan daw kita. Halika na at iuwi na kita. Sa sobrang bigat ng nararamdaman at takot, ay di na nagtanong ulit ang bata ng kung ano-ano. Nagpatianod na lang siya sa dalagita, inihatid siya nito sa kanilang bahay at simula noon araw-araw na siyang dinadalhan ng pagkain nito at nakikipagkwentuhan sa kanya. Dahil doon, naiba ang pananaw ng abwak tungkol sa mga tao, natuto itong makipamuhay ng gaya nila at di na kumakain ng tao at bigla itong nalungkot nang maalala ang kanyang magulang at nakakatandang kapatid. Ngayon, inay, itay, naunawaan ko na po kayo kung bakit muntikan na sana tayong tumakas dati sa angkan nating ng mga aswang dahil di kayo sang-ayon sa kanilang paniniwala sa pagkain ng tao at para pigilin ang ating pinuno na mapangasawa ako na akala ko dati ay isang malaking pribilehiyo. Patawad inay, itay at kapatid ko. Pinoprotektahan niyo lang pala ako sa mapagpanggap nating pinuno na akala mo sobrang bait, yung pala may masamang balak. Muli ay biglang tumulo ang luha nito sapagkat naalala niya kung paano ang nakakarimarim na pagpatay sa kanyang mga magulang at kapatid ng kanilang pinuno sa harap mismo ng kanilang mga kanayong aswang. Para di daw ito tolaran sapagkat kung sino man ang magtangkang trumaydor sa kanilang samahan ay magagaya sa mga ito. Ititira niya lang daw si Crisanta bilang bayad utang sa mga nagawa ng mga magulang at gagawing asawa pag sumapit ang pagkadalaga nito. Pero ang tunay na dahilan ay para lang lumakas pa ang puwersa niya bilang pinuno ng mga aswang. Sapagkat sa loob ng napakaraming taon, ngayon lang nagkaroon ng isang abwak na may natatanging kapangyarihan ang makabuhay at kakayahang gawing abwak ang isang tao nang sa gayon ay di maubos ang kanilang lahi. Habang sa isang banda may isang lalaki ang napadpad sa kanilang baryo sa hindi inaasahan na lubak ang kanyang sasakyan sa daan. Agad siyang napahinto at ang masaklap pa nabutas ang gulong ng kanyang sinasakyan. Natanaw ni Renz ang isang napakagandang babae sa di kalayuan. Bigla itong naglakad papalayo, sinundan niya ito habang tinatawag. Ngunit tuloy-tuloy lang ang babae na parang walang naririnig.
Huminto ito sa pamilihang bayan. Lumapit sa nagbebenta ng headband. Gandang-ganda ang dalaga habang pinagmamasdan ang headband. Napakaganda naman nito. Nakakaaliw pagmasdan ang disenyo, parang brilyanteng kumikinang. Magkano po ito, Ale? 80 lang yan, miss. Bilhin mo na. Bagay na bagay yan sa'yo. Napakagandang dalaga mo pa naman. Ay, ganun po ba? Naku, kulang po ang pera ko. Babalik na lang po ako, Ale. Di na tumugon ang tendera at agad nang umalis si Crisanta. Samantalang sa di kalayuan, kanina pa nakamasid si Renz sa dalaga. Nang umalis na ito ay agad siyang lumapit sa tendera nang may ngiti at nagtanong. Ale, ano pong tinignan ng magandang dalaga? Ayun ba? Ito headband. Nagustuhan niya nga ito eh. Bakit po di niya binili? Nag-aalangan sumagot ang tendera at medyo kasi personal na para sa kanya, pero sinagot niya pa rin ito. Ano kasi, kulang daw ang pera niya. Ganun po ba? Magkano po ba yan? 80 lang. Alin po mismo dyan na nagustuhan niya? Bibiliin ko na po. Ito Ito po ang bayad. Salamat po. Sa inyo na po ang sukli. Nagpalinga-linga si Renz sa maliit na pamilihan at sakto naman nag-iikot at nagtitingin-tingin pa ang dalaga. Agad siyang lumapit pero nang mapansin siya ng dalaga ay agad na naman itong bumilis ng hakbang palayo sa pamilihan. Sinundan muli ito ni Renz at di na malayang medyo liblib na pala ang kanyang narating. Binilisan palalo ng dalaga ang pagtakbo habang malakas na sinasabing wag na siyang susunod at sobrang mapanganib sa lugar na yon. Biglang nawala ang babae at di niya na ito mahagilap ng tingin. Nang may kung ano-ano biglang sumulpot na agwak sa ilalim ng lupa. Para itong tremor sa bilis na gumapang. Nag-aangatan din bawat lupang nadadaanan nito. Habang patungo sa kanya, natumba siya sa pagkakatayo at parang tuod sa sobrang hindik na makalapit ito sa kanya. Pinagkakalmot siya nito. Hanggang sa halos maubusan na siya ng dugo. Halos mapigti ang litid niya sa kakasigaw ng saklolo. Nang biglang atakihin ito ng kapwa niya aswang. Sa nanlalabong paningin ay naaninag niya kung paano natalo ng babaeng aswang ang lalaking aswang. Pumunta sa kanya si Crisanta sabay sapo ng mga sugat niya. Bakit kasi? Napakakulit mo. Sinabi ko nang huwag ka nang susunod. Gusto ko lang naman iabot itong headband sa'yo. Ako nga pala si Renz. Tulungan mo ko. Ayoko pang mamatay. Ako naman si Crisanta. Kaya naman kita pagalingin, Renz. Pero di maaari sapagkat magiging aswang ka rin gaya namin. Parang awa mo na. Gusto ko pang mabuhay. Kahit kapalit noon ay maging aswang din ako. Sinimulang itapat ni Crisanta ang kanyang bibig sa bibig ni Renz. Lumabas ang mahaba nitong dila na ang dulo ay korte ng sabayawak at pilit pumapasok sa loob ng bibig ni Renz. Ibinuka ng bahagya ni Renz ang kanyang bibig habang pinapakiramdaman ang kakaibang sensasyon. Pakiramdam niya ay nagpapaikot-ikot ito sa kaloob-looban ng kanyang katawan. Unti-unting naghilom ang mga sugat nito. Nang tanggalin na ni Crisanta ang kanyang dila, biglang napaubo si Renz ng pagkalakas-lakas. Halos kakapusin na ng hininga. Hinagod ni Crisanta ang likod nito. Nang umayos na ang pakiramdam ng binata, ay di siya makapaniwalang napatingin sa kanyang mga sugat. Halos wala nang mababakas na dumaan siya sa matinding paghihirap na akala niya ay mamamatay na siya. Nagpasalamat siya sa dalaga. Patawad, Renz. Sigurado ka ba talagang tinatanggap mo ang pagiging aswang? Oo, Crisanta. Sa kauna pa lang kitang nakita, alam ko na di simpleng paghanga ang nararamdaman ko sa iyo. Alam ko, mahal na kita. Simpleng napangiti si Crisanta sabay usal. Parang ang bilis naman ata.
Pero may di pa ako nasasabi sa'yo, Renz, tungkol sa pagkatao ko. Nakatakda na akong ikasal sa pinaka-leader naming mga aswang at kaya din inatake ka ng aswang kanina kahit umaga sapagkat yun ang aking bantay at kung sino man ang nag-aaligid sa akin ay kailangang patayin. Lalong di makapaniwala sa narinig si Renz. Pati pala aswang kailangan bantayan. Ako lang, Renz, sapagkat pinangangalagaan nila ako dahil ako lang ang katangi-tangi sa aming mga aswang ay pinanganak na kayang makita ang hinaharap, makapagpagaling o bumuhay ng patay at gawing aswang ang normal na tao kahit walang mutyang pinapasa. Kaya sobrang delikado ang ating buhay, lalo pag nalamang nakita ko na sa aking gunita ang tunay na itinakda sa akin. Muli ay di na naman makapaniwala si Renz. Di niya talaga lubos maisip na hahantong siya sa ganito. Simpleng tao lang naman siya, na love at first sight, ngunit sa isang aswang pa. Mahabang pag-iisip nito na di na malayan nakatulala na habang prinoproseso ng utak at pilit tinatanggap ang pangyayari. Sumama ka na lang sa akin. Lumayo na tayo. Talaga, Renz, isasama mo ako? Okay, Santa. Total, bukod sa mahal na kita parang di ko yata kaya na mabuhay bilang aswang ng mag-isa. Sige, Renz, sasama ako sa'yo. Tara na, umalis na tayo bago pa nila tayo maabutan dito. Habang naglalakad palayo ang dalawa, di nila inaasahan na alam na pala ng pinuno ng mga aswang ang ginawa ni Crisantang pagpatay sa kalahi nito. Crisanta, saan ka pupunta? Baka nakalimutan mo ang obligasyon mo sa ating angkan. Baka nakalimutan mo rin kung ano ang nangyari sa iyong mga magulang bilang pagtraidor sa ating angkan. Napalingon si Crisanta sa pinuno ng mga aswang at nag-usal. Pabayaan mo na kaming umalis, pinuno. Kahit anong gawin mo, di ako magpapakasal sa katulad mo, kahit kalahi pa kita. At ang mga magulang ko, di sila namatay dahil sa pagiging traidor. Namatay sila dahil di nila matagalan ang walang kwenta mong patakaran sa ating lahi. Salungat na salungat kami nang gawi sa iyong paniniwala. Ikaw ay hayok na hayok sa laman ng tao at halos di man lang naaawa sa mga ito. May mga buhay din naman sila. May mga anak na nauulila sa kanilang mga magulang. Mautak ka din dahil mga matatanda lang talaga ang gusto mong biktimahin. Para ang mga bata, inaantay mo pang lumaki, magkaasawa at magkaanak bago mo sila biktimahin. Ngumisi ang aswang na nakakaloko at nagwika. Bakit? Nakikinabang naman ang angkan natin Di dahil sa diskarte ko, matagal nang ubos ang ating lahi. Isa pa, kasalanan yan ng mga pinagmamalaki mong tao. Di mo ba alam na ang mayor mismo ang lumuhod sa harap ko para wag isali ang lahat ng kanyang pamilya sa ating pag-harvest bilang kapalit? Lalagyan lang ng semento sa magkabilang gilid ng daanan at sa gitna ay di sesementohan bukod doon. Limitado lang din ang kanyang pagsesemento ng mga kalsada para walang maging sagabal sa ating pag-harvest. Isa pa, anong pinagkaiba natin sa kanila? Kumakain sila ng ibon, ng baboy at pati bayawak. Parang tayo na rin ang kinakain nila. Sorry na lang sila dahil di kayang lumaban ng mga hayop na yon. Pero tayo mga agbak, kahit mag-anyo tayo ng ganun, mas lalo tayong lumalakas at kaya natin protektahan ang sarili natin. Kaya may the hunters win na lang. Usal nito sabay tawa ng nakakakilabot. Kahit ganon, di pa rin ako papayag na kumitil at lalong kainin ang mga tao. Dahil mga nagsasalita yon, di gaya ng mga literal na hayop. Hindi nagmamakaawa para sa kanilang buhay pag iyong kakainin. Matigas ka talaga, Crisanta. Kung yan ang pasya mo, magkakasubukan tayo. Biglang nagbago ang anyo ng pinuno. Nakakahindik ang itsura nito. Nagbago na rin ng anyo si Crisanta at Renz. Pinagtulungan nila ang pinuno na sobrang lakas.
Ngunit dahil dalawa sila, napatumba nila ito. Buti dumating na kayo, mga alagad ko. Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Tulungan niyo ako at supilin ang traidor sa ating lahi na si Crisanta. Isama niyo na rin ang pakilamerong lalaki na yan. Huwag kayo magtira ng buhay. Ngunit nagkatinginan at umaangil lang ang mga aswang sa kanila. Parang sinusukat ng mga ito kung kaninong partida sila kakampi. Nanghihina na ang pinunong aswang at pagalit na nagwika sa kanyang mga aswang nakapanalig. Sa oras na makaligtas ako dito, ay parulusan ko kayo lahat. Umangil ang mga aswang at sabay-sabay na sumugod. Ngunit sa di inaasahan nila Crisanta, ang pinuno pala ang pupuntiryahin ng mga ito. Halos walang matirang parte sa katawan ng pinuno bago ito lubayan. Nang matapos ang madugong labanan, ay kumalma na ang lahat at bumalik na sa anyong tao. Gulat na nagtanong si Crisanta sa mga ito. Bakit niyo po kami tinulungan? Malumanay na sambit nito. Una nang nagsimulang magsalita ang isang lalaking aswang. Sapagkat kaming lahat ay matagal nang di sang-ayon sa pinuno. Bagamat di namin gusto ang mga pinagagawa niya sa amin, ay napipilitan na lang kaming gawin. Dahil sa takot sa kanyang mga banta, matutulad kami sa iyong mga magulang at bibigyan ng masaklap na kaparusahan ng kamatayan bilang pagtataksil. Kaya minsan naisipan naming alamin kung sino pang mga aswang na di sang-ayon sa kanya at palihim kaming nagpulong at gumawa ng plano para sa takdang panahon. Alam namin mangyari ito at alam na namin kung kanino kami lubos na papanig at kaya kami natagalan ay dahil inuna pa naming pasalangin ang mga masugid niyang kapanalig na di magbabago pa ang kaisipan. Ganon po pala, kaya pala minsan napapansin ko na palihim kayo nag-uusap-usap at ngumiti na lang ang lahat ng mga aswang. Simula noon, naging payapa na ang baryo sa suporta na rin ulit ng kanilang mayor. Nagbigay ito ng donasyon ng mga hayop na alagain at paramihin at pinasimento na ng buo ang kalsada. Muli, gumawa ng bagong kasunduan sa pagitan ng mga aswang at tao sa pamumuno nila Renz at Crisanta. Kaya ang mga abwak ay natuto na ring mag-alaga ng sariling hayop para gawing pagkain. Malaki rin ang naitulong ni Renz bilang dating tao, sapagkat siya ang nagturo kung paano ang tamang pangangalaga sa mga hayop. Para maiwasan ang pagkatakam sa sariwang dugo, ay unti-unti natutunan nilang lutuin ang mga karne bago kainin, pero walang kahit anong pampalasa. Naging mag-asawa si Crisanta at Renz, ngunit di ikinasal sa simbahan ayon sa kanilang nakaugalian bilang aswang. Bago sila namuhay ng payapa, para maging maluwag na sa kanyang dibdib, sa mungkahi na rin ni Renz ay ipinagtapat na ni Crisanta kay Era Rose ang tungkol sa pagkamatay ng mga magulang nito. Ang lahat ay dahil sa kanya, sa maling paniniwala nilang mga aswang, na kaya naman palang baguhin. Pinatawad naman agad siya ng bata dahil nararamdaman nito ang sensiridad at pagsisisi sa nagawa. Nangako si Crisanta na habang buhay niyang aalagaan si Era Rose. Di lang dahil may utang siya dito, bagkus mahal niya na ito at itinuturing na nakababatang kapatid. Namuhay silang tatlo ng mapayapa at masaya. The end.